Tayo po'y magsitayo para po sa pagdalo ng pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. At sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, sinabi dito that love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor other, it is not self-seeking, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always truth, always hope, always perseveres. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na ipagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat na nakarating po kami ng ligtas dito sa bahay-sambahan niyo, Lord God. Lord God, pinapanalangin po namin ang magiging worship sa araw na ito. Nawa, Lord God, kayo po ang siyang makita. Kayo po ang sumentro sa bawat buhay namin. At ganoon na rin po sa mga magsasalita at mangunguna sa linggong ito. Tama niyo po ang kanilang mga puso. Kayo po ang siyang makita. Itago niyo po sila sa inyong likuran, Lord God. At ayun na lamang po ang aming pinapanalangin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Problema. Sa totoo lang, kapatid, tayo ay mga pinagpala. Hindi sa gawa natin, hindi sa ginagawa natin, kundi pinagpala tayo ng Diyos sa gawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung pinagpala ka, kapatid, hindi mo sinasabi, pinagpala ka, pinagpala ka. Ang sabi natin, we need blessed. Blessed those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed those whose strength is in you, whose hearts are set on our They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set
10, for the Lord is my tower. For the Lord is my tower. He will crush what he On the enemy, He will power. He will crush and devour. In the power of darkness, underneath my feet. For the Lord is my power.
Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon, na pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa mga sandaling ito, Lord. Sabi nga po sa ating Panginoon, You are my King, Panginoon. Yung amazing love, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon, na hindi matutumbasan ng anumang bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ito ay aming nararanasan sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito, Panginoon. Nagkasama-sama kami muli, Panginoon, upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan lamang, Panginoon. Salamat sa mga puso, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon, na nag-aawitan, Panginoon, para sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, at dakilang pasasalamat, Panginoon. Humihiling kami, Panginoon, naggabayan mo po ang pagsamba na ito hanggang sa matapos ang aming gawain, Panginoon. Gayon din ang lalaking itatayo mo sa harapan, Panginoon, aming dinadalangin, Panginoon, na magmula sa iyo, Panginoon, ang mga sasabihin niya. Magmula sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kanyang lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon. Tulungan mo po ang mga bawat isa na narito, Panginoon. Gabayan kami ng iyong Holy Spirit, Lord. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Yan, tunay nga na napakadakila ng ating Panginoon sa umagang ito. Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang ating pong Panginoon sa pong umaga pong ito? At tunay nga na ang pag-ibig po ng Panginoon ay nangingibabaw sa bawat isa. And bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin po sa ating Panginoon. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa pag-aawitan, sa pagpupuri, sa pagsamba na po namin ngayon sa umaga pong ito, Lord God. Maraming salamat po sa bawat tao na ginamit nyo, sa bawat instrumento na ginamit nyo sa umaga pong ito, Lord God. Nakita namin sa umaga pong ito ang pusong handang maglingkod sa inyo, Lord God, na taas puso naming iniangat lahat ng mga papuri, Lord God. Kaya po sa umaga pong ito, sa pag-ano po namin ng salita mo, Lord God, kayo po ang manguna at tumatak sa bawat isip ng bawat isa, Lord God. At tulungan mo po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And sa umagang ito, as we celebrate the last week or February or the last week of the Love Month, tingnan natin ano ba ang pinaka-importanting pagmamahal sa buong mundo. At ito ay yung God's love. Today we'll talk about what God's love look like. Ano nga ba ang itsura ng pagmamahal ng ating Panginoon? Pag-uusapan natin ang isang pinakasikat na verse na makikita sa 1 Corinthians 13:4-7. Ang nakasulat po dyan ay, Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor other. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. And a short background, the Corinthian church was emphasizing a good things, spiritual gifts to the neglected of the best. They were using their gifts apart from love. Mga kapatid, mahalagang maunawaan natin kung bakit isinulat ni Paul ang chapter na ito. Ang sabi daw po doon, ang church daw sa Corinth ay hindi kulang sa gifts. In fact, they were rich in spiritual gifts. They were, marami sa kanila yung nagtuturo, marami sa kanila yung may gift of speaking, and even they have the knowledge about it. And marami ang active sa ministry. But Paul makes the point that the use of their God-given gifts would amount to nothing if the Corinthians did not make love their priority. Sa panlabas, mukhang makikita natin yung mga taga-Korinto na spiritually mature sila. Pero nakita ni Paul ang isang malaking problema. They had gifts. Yeah, they had gifts, they have the knowledge, but they don't have the love. They were serving
but they were divided. They were ministering, but they were competing. They were gifted, but they were not loving. Kaya isinulat ni Paul ang chapter 13 to correct their understanding. Paul wrote chapter 13 to show them that spiritual maturity is not measured by gifts, but by love. Because gift shows ability, but love shows maturity. Madaling magpakita ng talent, madaling magpakita ng knowledge, madaling magpakita ng skills. Pero ang tunay na sukatan ng spiritual maturity ay hindi kung gaano ka kagaling, kundi gaano ka nagmamahal. Pwede kang magaling magsalita, pero wala kang love, may kulang pa rin. Pwede kang maging active sa ministry, pero kung wala kang love, ganun pa rin, may kulang pa rin. Pwede kang maraming ginagawa para sa ating Diyos, pero kung wala pa ring love, hindi pa rin tayo buo. In fact, sinabi ni Paul sa mga naunang verse na kahit gawin mo ang pinakadakilang bagay, kung wala kang love, ay ano? Wala itong halaga. Without love, nothing we do is of any value. Walang halaga ang lahat ng ito kung ang pagmamahal, kung ang lahat ng ito ay wala tayong pagmamahal. Because love is not just a part of the Christian life. Love is the evidence of the Christian life. And love is the proof that God is working for you. In this verse, Paul says 15 things about love, what it does and what it does not. And in this passage, we will discover that love is not always quite what we think it is. Mga kapatid, sa passage na ito, madidiscover natin na ang love ay hindi palaging katulad nung iniisip natin. Because the truth is, the love that we know may not always match up with God's description of definition of love. Sa maraming panahon at maraming lugar, sinubukan nating hanapin at tignan kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang love o pagmamahal. Sinubukan natin itong ipahayag sa pamamagitan ng poetry, sa pagsulat ng mga kanta, minsan pinakita din natin ito sa arts. And even dun sa mga pinapanood natin mga pelikula. And inilarawan nito yung napakaraming paraan ng love. And yet, kahit maraming description na yung nakita natin doon, marami pa rin ang hindi lubos makaintindi kung ano ba talaga ang tunay na love. And love is one of the most commonly used words, yet one of the most misunderstood realities in the world today. Madalas natin itong sabihin, madalas natin itong marinig. Sinasabi nga natin minsan sa pamilya natin na, I love you. Sinasabi natin sa mga kaibigan natin na, mahal kita. And even to our loved ones, you will always say, I will always love you. Pero kung minsan mapapansin natin na ang pagmamahal ng tao ay nagbabago. May mga pagkakataon na ang pag-ibig ay strong ngayon, pero bukas mawawala na yan. May mga pagkakataon na ang love ay present ngayon kung masaya ka, pero nawawala kapag mahirap na. May mga pagkakataon din na ang love ay nandyan kapag convenient, pero umaalis kapag may kailangan ka ng i-sacrifice. Why? Because often human love depends on feelings, convenience, or even personal benefits. Minsan mahal natin ang isang tao dahil napapasaya niya tayo. Minsan mahal natin ang isang tao dahil may naibibigay siya sa atin. Minsan mahal natin ang isang tao dahil may nararamdaman tayo. But when the feeling changes, sometimes the love changes too. But God's love is different. Ang love ng Diyos ay hindi nakabase sa emosyon. Nakabase ito sa kanyang nature. Hindi siya nagmamahal dahil sa nararamdaman lang niya.
Nagmamahal siya dahil iyon ang kanyang pagkatao. God does not love you because of what you do. God loves you because who He is. His love is not temporary. It is eternal. So umagang ito, titingnan natin kung ano ba talaga ang itsura ng pag-ibig ng ating Panginoon. For our first point, God's love is patient and kind. In verse 4, love is patient, love is kind. Mga kapatid, when the Bible begins describing, it does not begin with emotion. It begins with character. Hindi sinabi, love feels good. Hindi sinabing love is exciting. Ang unang sinabi ay, love is patient. Love is kind. Because true love is not defined by what it feels, but by how it behaves. At ito nga yung unang dalawang karakteristik ng love ng Diyos, patient and kindness. Patient means slow to anger and willingness to endure. We should not easily give up on the people we love, just like how God did not for us. Despite our failures, sins, and weakness, God remained patient. The word patient means slow to anger and willing to endure. It means having the ability to remain steady even when we are wrong, hurt, or even offended. Kahit nasasaktan ka man o feeling mo may ginawa kang mali sa'yo. Hindi ka rito magpapa-apekto and you will still remain the same. Ang patience ay hindi lang paghihintay. Ito ay paghihintay ng may grace. Love is willing to put up with it, to suffer long in the course of injury, insults, thrown at love's way. Handa tayong mag-suffer, magpasensya, sumalo ng mga masasakit na salita in the name of love. That's patience. And when we think about this, when we realize this is exactly how God loves us. Ilang beses na pa tayong nag-fail sa ating Diyos? Isa? Dalawa? Ilang beses na tayong nagkasala, nagkamali, at lumayo sa Kanya? Yet God did not give up on us. Hindi niya sinabi, enough na. Hindi niya rin sinabi, pagod na ako sa'yo. Instead, God remained patient. And God waits, God restores, and God even gives opportunity for repentance. This character of love is where we see the character of God Himself. Makikita natin ito clearly when God revealed Himself to Moses. And when Moses asked to see God's glory, God hid him in the cleft of the rock. And as God passes by, He proclaimed His name and His character. At ang unang sinabi ng Diyos ay, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger. Hindi niya sinabing powerful, hindi niya sinabing sovereign. Ang unang dineclare ng Diyos tungkol sa kanyang sarili ay slow to anger. This shows us that patience is not weakness, it is divine strength. God has every right to judge immediately, but He chooses to be patient. Why? Because patience gives space for repentance. Patience gives us space for restoration. Patience gives us space for grace. Mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi patient, none of us would still be here today. We are here because God is patient with us. And kind means actively doing good towards others. The second act of love is how patience will express itself with the act of kindness. Kung ang patience ay ang passive ng pagtitiis sa pagmamahal,
Ang kindness naman ay yung active form ng expression ng pagmamahal. Kindness means actively doing good toward others. Hindi lang ito pagtitiis, ito ay pagkilos. A kind person is disposed to be helpful. Gumagawa siya ng paraan, reach out and meet the needs na walang hinihiling na kapalit. And kindness still shows even the response to harsh treatment. God's love is not passive. It is active. He demonstrates His love through care, provision, forgiveness, and grace. Ito ang kakaiba sa love ng ating Panginoon. Because God's love is not passive, it is active. Hindi lang siya naghihintay, siya ay kumikilos. Pinapakita niya na ang pagmamahal niya through His care, provision, forgiveness, and even grace. Kahit hindi natin deserve to, God is still kind to us because this is how He loves us. And mga kapatid, the reason we are still here today is because God is patient and kind. If God was not patient, we would have been consumed by our failures. If God was not kind, we would have been left in our brokenness. But God waited. God endured, and God acted in kindness toward us. And now bilang mga taong nakatanggap na sa Kanya ng pagmamahal niya, marapat lang na magmahal tayo tulad ng sa Kanya. And our second thing is, God's love is selfless, not self-centered. In verse 4 to 5, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not seek its own. Mga kapatid, when the Bible describes love this way, it is showing us love that is completely different from the human nature. Because by nature, human are self-centered. Kung iisipin natin, natural na sa atin na uunahin natin yung ating mga sarili. Iniisip natin na ang needs natin, ang feelings natin, and even yung mga recognition na natatanggap natin, at ang recognition and our benefits. But madalas, ang mindset natin ay, ano ba ang makukuha ko dito? At paano ako makikinabang dito? But God's love is different. God's love is self-centered. God's love is selfless. And God's love does not envy because it is secure. Sabi sa verse, love does not envy. Envy happens when we compare ourselves to others and desire what they have. And envy says, why them and not me? And it comes from insecurities and selfishness. Ang envy ay nangyayari kapag kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. And sabi ng envy, bakit sila? Hindi ako. Naiinggit tayo kapag nakikita natin yung blessing ng iba, yung success ng iba, yung favor ng iba, at iniisip natin, Lord, bakit sila at hindi ako? Envy comes from insecurity. It comes from selfishness. And it comes from a heart, and it feels lacking. But God does not envy because He is complete in Himself. He lacks nothing. He is not threatened by anyone. He does not compete with His creation. Wala silang kahalagahan. He lacks nothing. Hindi siya natetreten ng kahit sino. Hindi siya compete sa kanyang mga gawa. And when God loves us, His love is not based on comparison. Hindi niya sinabi, mas mahal ko siya kaysa sa'yo. His love is full, complete, and personal. This means hindi nauubos ang love ng Diyos. Hindi ito limited. Hindi ito na para bang isang pizza na kapag mas marami yung kumakain, mas kumukonti yung matitira sa'yo. God's love is infinite. His love for others does not reduce His love for you. Mahal ka niya fully, mahal ka niya personally, mahal ka niya completely.
God's love does not boast because it is humble. Another thing, ang sabi ng verse, love does not boast, it is not proud. And boasting seeks recognition. It wants attention. It wants to be seen and praised. Ang pagmamayabang daw ay naghahanap ng recognition. Gusto nitong magpapansin, gusto nitong mapuri, gusto nitong maitaas ang kanyang sarili. But God's love is not about promoting Himself. God's love is about reaching us. God's love is not about drawing attention to Himself for selfish gain. God demonstrates His love through humility. Instead of staying distant, God came near. Instead of demanding that we reach His level, He reached down to us in our brokenness. Hindi niya sinasabing kailangan maging kapantay natin siya, na kailangan nating marating yung holiness to be saved. But He humbled Himself. Sinugo niya ang anak niya na bumaba sa lupa, danasin lahat ng paghihirap. For what? Just to save us. His love lifts others instead of promoting Himself. Human love often serves self-glory. Gusto natin ma-recognize, gusto natin ma-appreciate, gusto natin ma-affirm. But God loves, serves other. He gives, He restores, and He heals, and He forgives. Hindi niya ginagawa ito para sa sarili niya, kundi para sa atin. And another thing, that God love does not seek its own because it is giving. Ito ang pinaka-heart ng selfless love. Madalas, ang sinasabi ng pag-ibig na meron tayo, ano ba yung makukuha ko sa relationship na ito? Anong benefits nito sa akin kung papasok ako sa relasyong ito? Mga kapatid, kung magiging honest tayo, this is how human love often works. Pero ibang usapan kapag God's love na ang nagwo-work. Ganito na dapat ang mga tanong. Ano ba yung mga bagay na maibibigay ko? Anong pwede kong gawin para sa kabutihan nila? Paano ko sila mabe-bless? God did not love us to gain something from us. He loved us to give life, grace, forgiveness, and restoration. His love is not transactional. It is transformational. Minsan hindi natin namamalayan pero ang pagmamahal ng tao ay nagiging transactional. Ganito yan kapag sinabi natin transactional. Magmamahal ako kung may kapalit. Magbibigay ako kung may matatanggap ako. Mananatili ako kung may benefit para sa akin. Kapag wala ng benefit, nawawala na rin yung commitment. Kapag wala ng convenience, nawawala na rin yung love. This is self-centered love. Love that is focused on receiving rather than giving. But God's love is completely different. God loves does not ask, what can I gain from you? Because the truth is, wala naman tayong madadagdag sa Diyos. He is already complete. He is already perfect. And He is already sufficient. Instead, God love asks, what can I give to you? What can I do for your good? And how can I bless you? This is the heart of God. Yan ang puso ng ating Panginoon. God's love is not focused on what He can receive. It is focused on what He can give. And hindi niya sinabi, ayusin mo muna yung buhay mo bago kita mahalin. Hindi niya sinabi, patunayan mo muna ang sarili mo bago kita tanggapin. Instead, minahal ka niya na habang ikaw ay broken. Minahal ka na niya habang ikaw ay mahina. Minahal ka na niya habang ikaw ay undeserving.
Again, that is selfless love. Love that gives without demanding. Love that blesses without requiring. Love that remains even without guarantee of return. Mga kapatid, this is the love of God. Hindi ito yung love na nag-iintay ng kapalit. Ito ay yung love na kusang nagbibigay. At kapag naintindihan mo ang ganitong klaseng love, mababago mo na yung buhay mo. Because you will realize you are loved not because of what you can offer, but because of who God is and His nature of His love. Next thing mga kapatid, that God's love is forgiving and enduring in verse 5 to 6. And sabi po doon, it does not dishonor other, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. And this verse reveals a powerful truth, that God's love is a forgiving love and an enduring love. Mga kapatid, this verse, it reveals that the most powerful truth about the love of God. And it is that God's love is a forgiving love and an enduring love. And ang pag-ibig daw ng ating Diyos ay hindi marupok, hindi madaling masira, at hindi madaling magalit. Hindi madaling sumuko. Sa halip, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling tapat kahit tayo nagkamali, kahit tayo mahina, at kahit tayo ay bumabagsak. Because God's love is not based on our perfection. It is based on His character. Hindi naman nakabase ito sa perfection natin na ang pagmamahal ng Diyos, kundi dun sa character niya. Next thing mga kapatid is, love does not dishonor others. It forgives, not condemns. When love is absent, people expose faults, remind others of their failures, and treat them according to their mistake. Alam niyo mga kapatid, kapag walang pag-ibig ang isang relasyon o isang bagay, mabilis nating makikita kung ano yung pagkakamali nito at madali nating maalala yung mga masasamang ginawa nila para sa atin. Pero iba ang pag-ibig ng ating Panginoon. God's love does not dishonor us even when we fail. Kahit nagkasala tayo, kahit hindi niya tayo ipinapahiya. But instead, nire-restore niya tayo. Tandaan natin mga kapatid, ang kapatawaran ng ating Diyos ay hindi nagde-define sa atin ayon sa ating worst moment. Instead, He defined us according to His grace. This shows us that His love endures our imperfections. Hindi niya tayo tinatapon dahil sa pagkakamali nating nagawa. Hindi niya tayo pinapahiya dahil sa kahinaan natin. And instead, He restores us. Because forgiveness chooses restoration over rejection. And another thing, that God's love shows that forgiveness chooses relationship over being right. And another thing na sinasabi dito sa verse, it is not self-seeking. Kapag sinabi nating self-seeking love, ito yung inuuna yung ating mga personal pride, personal rights, personal victory. Pansarili natin yung nauuna ng pag-ibig na ito. Pero ang love ng Diyos ay hindi self-seeking. Pinipili niya ang relationship niya sa atin over pride. Kahit anong kasalanan na ang gawin natin sa Kanya, kahit isang repentance lang, napapatawad niya na tayo. Tandaan natin mga kapatid that God does not forgive us because we earned it. He forgives us because He gave value to us. Isa sa mga recipe ng pag-ibig ay ang kapatawaran. Mga kapatid, at ang kaakibat ng kapatawaran ay pagpapakumbaba. Ang forgiveness ay hindi tungkol sa pagiging tama. Ito ay tungkol sa pagpili ng relationship. And God's love chooses reconciliation over retaliation.
Pinipili ng Panginoon ang restoration kaysa rejection. Pinipili niya ang relationship kaysa pride. This is why His love endures. God's love is not self-seeking. He prioritizes relationship over pride. And our last thing is, God's love is faithful and hopeful. Sabi dun sa verse, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. At ang talatang ito ay nagpapakita sa atin kung gaano katapat at kapuno ng pag-asa yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pansamantala at hindi ito nakadepende sa ating performance o kung gaano tayo ka-consistent. Sa halip, pag-ibig ng Diyos ay matatag, maaasahan, at nananatili sa bawat season ng ating mga buhay. Hindi lang patient, forgiving, and enduring ang pag-ibig ng Panginoon dahil His love covers and guard. And the praise always protects, literally carries the idea of covering like a shield or a shelter. Dinedescribe sa verse 7 na His love always protects na katulad ng isang shield o tahanan na pinoprotektahan ka sa kahit anong sitwasyon ng buhay na meron ka. Remember mga kapatid that God loves, protects us. Not necessarily na from every hardship, but from ultimate destruction. His love guards our souls, perseveres our faith, and sustain us through trials. Hindi aalisin ng ating Panginoon ang paghihirap mga kapatid, pero iniingatan tayo upang hindi tayong tuluyang mawala. May mga pagkakataon na nakakaramdam tayo ng kahinaan o takot o minsan mga pagod. May mga sandali na para bang gusto ko na lang sumuko o pakiramdam natin ang bigat-bigat na nung pagkakamali nating nagawa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang pag-ibig ng Diyos ang nagiging ating panangga. And God's love becomes our covering. His love protects us from despair. His love protects us from being consumed by our failures. His love protects us from being separated from Him. Kahit hindi natin alam, God's love is guarding. Like a parent protecting a child, God watches over His people. Not out of obligation, but out of love. Katulad ng isang magulang na nagpoprotekta sa kanyang mga anak, hindi pinapabayaan ng isang mapagmahal na magulang ang kanyang anak. Pero mas lalo siyang lumalapit upang kanyang ito'y mas lalo ng bantayan at alagaan. Ganito rin ang ating Diyos sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging kanlungan natin. Maaring hindi natin napapansin pero maraming beses na pala tayong iniingatan ng Diyos. Mula sa mga bagay na maaring sumira sa atin, ito ang katapatan ng kanyang pag-ibig. Isa rin sa magandang katangian ng pag-ibig ng Diyos, thus, God's love never quits. Last thing na nais iparating sa atin ng verse na ito, that God's love is not temporary. It does not disappear when life. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pansamantala. Hindi ito nawawala kapag nagiging mahirap ang buhay. Ano mang sitwasyon mo sa buhay na meron ka ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili pa rin. His love will stay even when it is hard. Kung makikita natin sa relasyon na meron ang mga tao ngayon, ang bilis na nila ngayon maghiwalay. It was an easy decision today to break apart. Mabilis na tumalikod. But God does not walk away when you struggle. He does not abandon you when you fail.
He does not leave you when you are at your lowest. But God does not walk away when you struggle. He does not abandon you completely. Pero ang pag-ibig niya ay malayo sa pag-ibig ng mundong ito. Dito kasi habang humaharap tayo sa mga sitwasyon sa buhay natin, lalong nawawala at lalong lumalala. Pero ang pag-ibig ng Diyos, habang lumalayo tayo, lalo pa siyang lumalapit sa atin. His love remains the same through every failures, through every weakness, through every season. God loves never quits on you. And for our conclusion, mga kapatid, malinaw nating nakita na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay iba sa pag-ibig na meron tayo dito sa mundo. Ang kanyang pag-ibig ay matyaga, mabait, hindi makasarili, mapagpatawad, at nananatiling magpakailanman. Hindi ito madaling masira at hindi ito nakabase sa kung gaano tayo kagaling o kung gaano tayo kakonsistent. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase kung sino siya at ang kanyang katangian. And this is what God's looks like. And this is what God's loves look like. Hindi ito temporary. Hindi ito conditional. Hindi ito fragile. It is eternal. At ang pinakamagandang balita, that this love is available to you. Hindi mo na kailangan maging perfect para mahalin ka ng Diyos. Kasi mahal ka na niya ngayon. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon po sa umaga pong ito? Tayo po'y sumandaling manalangin. Lord God, maraming salamat po sa pag-ibig na tinuro mo sa bawat isa, Lord God. Kailangan po pala namin pag-ibig katulad nung sa inyo, Lord God. Mapagpatawad, matyaga, at nanatiling magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat sa pag-remind sa amin, Lord God, that this love is forever. Hindi na namin kailangan itong i-earn, hindi na namin ito kailangan paghirapan, kasi una pa lang binigay mo na ito sa amin, Lord God. Maraming salamat sa pag-remind and throughout all these praises, Lord God. Kaya po sa umagang ito, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, kayo pa rin po ang makita ang pag-ibig na meron ka. Ang pag-ibig na kailangan namin na maging katulad nun sa inyo, Lord God. Lahat po ng ito ay tataas namin sa iyong pangalan, Panginoon, sa matamis na pangalan. Amen. Tayo po'y sumandaling tumayo. And as we go to our altar, tandaan natin mga kapatid na yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa iyo na. Baka nandyan pa rin yun. Kailangan mo nang tanggalin. Kailangan mo nang tanggalin yung lahat ng paghihirap, lahat ng mga bagay para matanggap yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, kung kinakato ka ba ng ating Panginoon, God is waiting for you patiently.
Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkalulo ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpreparasyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya't dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa napakahalagang bahagi po ng aming pananambahan sa iyo, ay nawa makita mo na kami ay tunay na sinisiyasat ang aming mga sarili. Salamat sa palatuntunang ito na ibinigay mo sa iyong iglesia, na ang bawat isa na tumanggap sa iyo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ay marapat lamang na alalahanin ka sa pamamagitan ng pagtanggap ng simbolo ng iyong dugo at katawan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na aalalahanin namin ka at iisipin namin ang iyong pagpapakasakit doon sa krus ng Kalbaryo upang ang buhay namin ay hindi lamang dito sa lupa, kundi diyan sa langit na bayan. Ito, Panginoon, ang aming mga dalangin, masunod ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Hello. Mga kapatid, tayo po ay magsitayo para po sa pagbasa sa kanyang banal na salita about sa pagbibigay. Sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Purihin ang pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang banal na salita. Para po sa The sacrifices of thanksgiving that we offer up to you. The sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, that we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa salapi na sa aming harapan, Panginoon. Tunay nga po na pagpalain yung salaping ito at na magamit, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. At salamat sapagkat salaping ito ay kayo yung nagpapaalala sa amin, Lord, na kayo yung aming tunay na provider ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa halaga na aming binigay, Panginoon, bagamat ito ay may amount. Ito ay aming pinapasalamat sa iyo at ito ay bahagi ng iyong kadakilaan sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mong buksan ang bintana ng langit at patuloy mong ibuhos sa bawat pamilyang narito ang iyong pagpapala. Panghani sa aming dalangin, sa tanging pangalan po ng iyong ating Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa dako ng ating pong palitaan. Ngayon po ang huling buwan ng linggo ng February. Kamusta po ang lahat? Nakapag-date na po ba? Na-date na ba natin ang ating mga pamilya? Kung hindi pa, may pagkakataon pa na i-date natin sila. So, yon. Happy birthday po sa ating mga kapatid na lumipas at sa darating pa na mga birthday. Ayan, kay Sister Burning noong February 18 at kay Sister Raisa noong February 21. So, happy birthday po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Next po, karagdagan pong balita, Gideons and Dorcas Joint Fellowship po. February 26 po ito. Next po, Gideons Cluster 4 Fellowship sa Liliw po gaganapin sa February 28. Ayan po, inaanyahan po ang lahat ng Gideons. At sa mga Dorcas naman po, Cluster 4 Fellowship sa Liliw sa March 1. Kasi February 28 din po pala yun, kasabay. So, inaanyahan din po ang lahat ng Dorcas na makarating po tayo dito sa gawain ito. So, yon. At wala po munang aalis. Meron po tayong pangalawang gawain na gaganapin. Salamat din po sa lahat ng mga nag-provide ng ating mga dala. Enjoy po natin ang araw na ito.
tayo ay magsama-sama para magpalakasan sa isa't isa. So, yon. At hinihiling ko po na tawagin si Kuya Alain about dun sa napagmitingan po ninyo, no? Apo. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong pasalamatan ng Dorcas at saka yung mga nagpintura po dyan sa labas. Ang ganda po ng anong tawag doon? Yung ang ating pasad, ano? Salamat po doon po sa mga kalalakihan ba at kabataan na nagpintura po at sa Dorcas at sa Gideons na nagtulong-tulong para magkaroon po tayo ng pagpipintura sa harap. Kahapon po ay nandito po kami, ang Laguna Executive Provincial Committee na humahawak po na ngayon ng Provincial Convention. Nandito po si Brother Amor, representing Magdalena, nandito si Sister Hilda, at nandito si Brother Alain. At salamat po sa suman ni Brother John. Wala po natira. Yan po, no? Doon sa suman na dinala, di ba? At salamat kay Brother Taniel na pumunta rito. Nung hapon naman po kami ay pumunta dyan sa taas, sa Pakuan. Kami po ay nag-Bible study sa mga bata dyan. Ang dami pa po pala dyang tao dyan sa taas po. Kasama po si Sister Hilda, Sister Shane, Brother Taniel, tsaka si Brother Mading. Birthday rin po pala ngayon ni Brother Mading, tama. Ayan po. Kaya siguro wala po siya, no? Ayan po. Birthday niya po ngayon. So, ang balita po natin ay kung maaari po sana yung mga sasama sa Laguna Provincial Convention, since tayo po ang host, ay mag-register na po. Ipo-forward ko po yung Google form doon po sa ating GC at pwede nyo na pong fill upan at pwede po kayong magpadala ng 100 pesos sa GCash. Kanya-kanya na lang po tayo kung maaari po. Pwede naman po yon. Tama po ba? Mas mabilis pa. Ayan po. Sa mga bata naman po na 12 years old and below, 50 pesos lamang. So yan po. So kung gusto nyo pong sumama, inform nyo lang po ako at o kaya dito po sa mga elders or deacons para po kayo na po mag-submit kung gusto nyo pong sumama at napakamura lang po at pwede po natin pag-usapan yung sasakyan papunta roon para isa po tayong punta. Yun lamang po at binabalita po nandun po yung National Convention, medyo may kamahalan ng konti dahil 3 araw ito. Kung magre-register ka hanggang May 1, 800 pesos at kung hanggang on-site pa naman po ay 1,000 pesos. Ito po ay covering your meals po from May 29 hanggang May 31, from Friday to Sunday. Ayan po ang ating mga balita at correct ko lang si Sister Ambel. Mamaya po yung Gideons and Dorcas, hindi sa February 26. Ang February 26 sa Webes eh. Sa Webes po ay yung, yan po yung Gideons Cluster 4 Fellowship at sa Sabado ay yung pong Dorcas Cluster 4 Fellowship. So magkasunod po, pareho sa Liliw. Tapos po, doon po sa gustong sumali magkakaroon po kasi ng Cluster 4 Integrated Choir na kakanta sa Provincial Convention sa May 9. Kung gusto nyo po na sumama, ang una po nilang ensayo ay sa Liliw pagkatapos po ng Dorcas Cluster 4 Fellowship. So kahit po kayo kalalakihan, kung gusto nyo po, kung tenor po kayo o baho, pwede po kayo, o bass, pwede po kayong sumama doon. Si Sister Lala po ang namamahala sa Integrated Choir. Ano pa po ang ating mga balita? Well, yun lamang po at may pagpupulong po ang mga church officers meeting sa susunod na linggo. Marso na po sa susunod na linggo, March 1. Ano pong, Sinabi ko na. Ayan po. So yun po mga kapatid, marami pong salamat at kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa convention, approach nyo lang po ako. Purihin ang Diyos. Ayan, salamat po, Brother Alain. At karagdagan pong balita, doon po sa mga cleaners, next month po, nandun na po yung ating mga ano po. So, tingin na lang po tayo sa bulletin board. So, yon at isama po natin individual ang mga prayers, yung mga gawain natin para sa Panginoon. Yun lang po, kung wala na po, ay inanyahan po ang lahat ay tumayo para po sa Thanksgiving prayer. Tinatawagan po natin ang ating pong mga kapatid na mayroong pong panalangin pasasalamat sa ating pong Panginoon.
Ayun, tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Gayon din sa mensahe na amin pong napakinggan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pag-ibig mo na patuloy na umaabot sa amin, na kahit kami, Panginoon, ay patuloy na nagkukulang, marami kaming shortcomings, marami kaming lapses, patuloy na nagkakasala sa iyo, Panginoon, pero yung pag-ibig mo ay hindi nagbabago at patuloy kaming minamahal, patuloy kaming binabago, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, yan yung pag-ibig na nagpapaalala sa amin na kami po ay ligtas na kami, Panginoon, ay nasa iyo na kami, Panginoon, ay ang aming mga kasalanan ay binayaran mo na, Panginoon. Papasalamat kami sa mga kaarawan, Panginoon, din na nagdaan, sa mga nagdaos, gayon din kila JD, kila Brother Elson, kila Brother Mading, Panginoon, kay Sister Raisa, Panginoon, ay patuloy namin pinagpapasalamat ang kanila pong mga buhay at Panginoon, yung pag-iingat mo sa kanila pong buong isang taon na nagdaan, Panginoon. Gayon din sa pinagpapasalamat din namin ang mga trabaho, ang mga hanap buhay, Panginoon, na patuloy mong ay pinagkakaloob sa aming pong mga kapatid na siyang, Panginoon, na instrumento mo upang i-sustain ang aming pong mga pangangailangan sa buhay dito po sa lupa. Gayon din, nagpapasalamat kami dahil patuloy mo kaming pinapalakas, patuloy mo kaming binibigyan, Panginoon, ng desire na mas magpatuloy at maglingkod sa iyo. Gayon din, lahat, Panginoon, ng anak mo na naandito ay nagpapasalamat sa iyo. Hindi mo po namin masabi lahat, ngunit batid mo at alam mo ang laman ng aming pong mga puso. Ito na lamang po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating batihang Kristiyano, awitin po natin ang Family of God.
Tayo manalangin. Ama namin, na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakalob mo sa bawat isa sa amin ng buhay at kalakasan. Gayon din mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa napakinggan namin pag-aaral at mensaheng aming narinig. Naway maging isang silbing pagkain pang-spiritual ng aming katawang lupa at tuloy lalong maging matibay at malakas ang aming pananampalatayang aming tinanggap mula sa aming Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin na iba namin mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ay hipuin po inyo na inyong mapagpalang kamay, lalo na mga gamot na inireseta ng kanilang mga doktor upang sa ganun ibigyan mo po ito ng kagalingan upang sila ay makasama namin sa muli naming pananambahan. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Naway ingatan mo po sila at ilayo sa mga masasamang elemento ng kasamaan. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipagtaos ng kanilang karawan. Nabigyan mo po sila ng iba yung kalakasan ng kanilang katawang lupa at bigyan ng iba yung mga pagpapala. Panginoon, nilalapit po din namin na kung paano kami nakarating sa bahay sambang ito'y gayon din sa pag-alis namin sa bahay sambang ito'y ingatan mo ang bawat isa na makarating sa kanilang mga tahanan. Ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat upang kayo ay hindi magkasala at makakapagharap na walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin, ay sumakanya nawa ang Kanyang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ang kapamalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.